gitnang bahagi ng Mexico ay matatagpuan ang Guanajuato, ang tinaguriang most beautiful city sa Mexico. At alam nyo ba, may isang lugar sa syudad na ito na pinakadinadayo ng mga turista. Hindi dahil sa maganda nitong tanawin, kundi dahil puno ito ng mga mummy. Welcome to the Museum of the Mummies. Nasa 100 na mga mummies ang nakadisplay dito. Tinatayang halos 200 years old na ang mga bangkay, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naaagnas ang kanilang mga katawan. At take note, hindi po sinadya na gawing mummy ang kanilang katawan, kundi ito ay natural o kusang na-preserve. Merong bata, matanda, babae at lalaki. Ang ilan ay meron pang mga buhok at ngipin. Makikita rin dito ang pinakamaliit na mummies sa buong mundo. May mga nagsasabi na ilan sa mga mummies na ito ay namatay noong kumalat ang sakit na cholera, at ilan din daw sa kanila ay inilibing ng buhay, tulad ng mummy na ito na tinawag nilang witch mummy. Isa daw itong mangkukulam. Totoo kaya ito? At ito pa mga ka-awesome, mapapansin na karamihan sa mga mummies ay nakabuka ang bibig na para bang sumisigaw at humihingi ng saklolo. Bakit kaya ganito ang kanilang mga itsura? Sino nga ba ang mga taong ito? At bakit hindi naagnas ang kanilang mga katawan? Ang Museo de las Mumias o Museum of the Mummies ay ang pinakakilalang tourist attraction sa syudad ng Guanajuato sa Mexico. Itinayo ito noong 1969 at pinaniniwala ang may pinakamalaking koleksyon ng mga mummies sa Western Hemisphere. Ayon sa National Geographic, ang museum ay mayroong nasa 100 mummies. Sila ay mga dating residente ng syudad na namatay noon pang 19th at 20th century. Paano nga ba sila natuklasan? Noong 1861, nagkaroon kasi ng batas ang Guanajuato na kailangang magbayad ng burial tax ang mga pamilya na may nakalibing na kamag-anak sa municipal cemetery na Panteon Santa Paula. Ang mga pamilyang hindi makakapagbayad ay kukunin ang mga labi ng kanilang kamag-anak sa nicho nito. Taong 1865 nang simulang tanggalin ng mga sepulturero ang mga bangkay na hindi kayang magbayad ng tax ang pamilya. Ngunit nagulat ang mga sepulturero dahil imbes na mga kalansay ang kanilang mahukay, mga hindi na agnas na bangkay ang kanilang nakita. Karamihan sa mga ito ay intact pa ang balat, buhok at kahit pa dila. Ang mga tinanggal na bangkay ay itinago muna sa isang underground ossuary sa pagbabakasakali na balang araw ay makakapagbayad ng tax ang kanilang pamilya. Dahil sa dami ng hindi makabayad ng burial tax, naipon ang mga mummies sa underground ossuary. Taong 1916 nang ma-feature sa isang travel article ng National Geographic magazine ang tungkol sa koleksyon ng mga mummies sa Guanajuato. At simula noon ay naging tourist spot na ang mga mummies ng Guanajuato. Kalaunan ay tinayo na din ang Museo de las Mumias upang i-display ng maayos ang mga mummies. Makikita sa museum ang katawan ni Dr. Remigio Leroy na isang French doctor. Siya ang unang nadiskubreng hindi naagnas ang katawan. Wala siyang pamilya sa Mexico na magbabayad sa tax kaya siya hinukay. Makikita rin sa museum ang katawan ni Juan Jaramillo, ang may pinaka na preserve na katawan. Walang damage sa kanyang balat at kumpleto pa ang kanyang mga ngipin. Nandito rin ang pinakamaliit na mummy sa mundo na itinuturing ng museum na pinakaimportante sa kanilang exhibit. At mas lalo pang dinumog ng mga turista ang museum dahil sa mga ginawang kwento ng mga sepulturero noon. Tulad na lamang ng isa daw sa mga mummies ay mangkukulam, kaya tinawag nila itong witch mummy, the witch o la bruja. Ang itsura kasi nito ay medyo na-deform o pakurba ang kanyang katawan, pero napag-alamang ito ay dahil meron siyang malubhang scoliosis. Pero ang tanong, bakit hindi sila naagnas? Sa pag-aaral na ginawa ng forensic anthropologist na si Maria del Carmen Lerma Gomez, ang mainit at tuyong klima sa Guanajuato ang pangunahing dahilan nito. Isa pang maaaring dahilan ay ang paraan ng pagkakalibing ng mga ito. Hindi kasi nakalibing sa ilalim ng lupa ang karamihan sa mga bangkay. Nakalagak ang mga ito sa matataas at pinagpatong-patong na nicho na direktang naiinitan ng sikat ng araw. Dahil dito, mabilis na na-dehydrate o natuyo ang mga bangkay at mabilis
mabilis natatapos ang decomposition process nito. Karamihan rin sa mga mommies ay nakabukas ang bibig dahil ayon sa mga eksperto, habang nasa proseso sila ng decomposition, nare-relax ang muscle at ligament sa panga na siyang dahilan kaya bumubuka ang kanilang bibig. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin na dinadayo ang museum at minsan ay inaabot ng ilang oras bago makapasok dito dahil sa haba ng pila ng mga turistang gustong makita ang mga mommies. Kaya kahit medyo creepy ang itsura ng mga mommies, ay itinuturing silang local pride ng mga taga Guanajuato. Ito ay dahil malaki ang kinikita ng kanilang munisipalidad mula sa entrance fee ng museum. Pero alam nyo ba, maraming kritiko ang hindi sang-ayon sa pagdi-display ng mga mommies sa museum. Sa katunayan, ang National Institute of Anthropology and History o INA ay gumagawa ng paraan para malaman ang pagkakakilanlan ng ilang mga mommies. Marami kasi sa kanila ay kinuha ng mga turista ang mga name tags bilang souvenirs kaya hindi na ito makilala. Ayon pa sa kanila, dapat tratuhin ng maayos ang mga mommies dahil tao rin sila tulad natin na minsang namuhay sa mundo. Kaya kung malaman nilang merong pamilyang hindi aprobado sa pagdi-display ng kanilang ninuno sa museum, ay aalisin ito agad. Make sure to share this video mga ka-awesome upang makapagpatuloy kaming makagawa ng marami pang awesome contents para sa inyo. Maraming salamat po. This is your Ate O from our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!